Hello guys! Welcome back sa Dark Screen Channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa pagsubaybay, taos puso ko kayong inaanyayahang mag-subscribe sa aking channel para ma-notify kayo sa mga bago nating videos. Maraming salamat na rin sa pagtapos ng buong episode na ito. Sa ating buhay, hindi natin maiwasang humingi ng tulong at magtiwala sa ibang tao. Subalit, may mga pagkakataon na hindi natin namamalayan na ang ating mga karapatan ay nilalabag na pala. Ito ang babala na dapat nating maging maalam at mapanuri sa bawat sitwasyon. Mahalaga na tayo ay magtanong at suriin ang mga taong nag-aalok ng tulong upang matiyak na sila ay tunay na maaasahan. Ang ating pagtitiwala ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat naging dahilan ng ating kahinaan. Sa pamamagitan ng pagiging maingat at mapagmatyag, maaari nating protektahan ang ating mga karapatang pantao at matiyak na hindi ito malalabag. Noong Hulyo 12, 2012, dinakip at dineport mula sa Estados Unidos sina Dr. Jefferson Kalimlim Sr. at ang kanyang asawang si Dr. Elnora kasama ang kanilang anak. Sila ay dating mga doktor na nahatulan dahil sa pagturing nila sa isang babae mula sa Pilipinas bilang alipin sa loob ng halos 2 dekada. 6 na taon bago iyon, isang federal na jury ang napakinggan ng kwento kung paano nila kinuha ang 19 anyos na babae mula sa Pilipinas upang maging kasambahay nila. Natuklasan ng jury na ang pisikal at emosyonal na pang-aabuso na ginawa ng mag-asawa ay napakagrabe kaya naging isang punto ito ng bansa bilang unang pagkakasala sa pwersadong paggawa na hindi gumagamit ng karahasan. Noong 1985, dumating ang ina ni Elnora Kalimlim mula sa Pilipinas upang bisitahin ang kanyang anak at manugang sa United States at natuklasan na nahihirapan ang mag-asawa sa pag-aasikaso ng kanilang medikal na practice at pagpapalaki ng 3 maliliit na anak sa kanilang bagong tinirahan sa bansa. Nagmungkahi siya na mag-angkat ng isang Pilipinang kasambahay upang tulungan ang pamilyang nangangailangan. Iligal na dinala si Irma Martinez mula sa Pilipinas patungong Estados Unidos. Ang ama ni Elnora Kalimlim na nagpanggap bilang kanyang doktor. Sumang-ayon si Irma na magtrabaho para sa mga kalimlim sa unang 5 taon. Natutuhan niya ang kanyang mga gawain sa bahay. Nag-adjust sa malamig na klima ng Midwest at natuklasan na siya ay panatilihin ang sikreto mula sa labas ng mundo. Kapag may mga bisita ang mga kalimlim, pilit na pinanatili si Irma sa kanyang kwarto na nasa basement na may saradong pinto. Sa simbahan, siya ay nakaupo sa isang upuan na malayo sa kanyang mga amo. Pinahihintulutan lamang siyang sagutin ang telepono pagkatapos ng 10 tawag. Isang kodigo na nagpapahiwatig na tumatawag ang isang kalimlim. Wala siyang pinapayagang sosyalisasyon o komunikasyon sa labas ng mundo, maliban sa mga sulat papunta at mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Siya ay bantaan ng pagpapalayas at pagkakabilanggo kung hindi niya sinusunod ang mga patakaran na ito. Sa unang 10 taon, kumita si Irma ng $150 bawat buwan na ipinapadala sa kanyang pamilya at nagbibigay ng edukasyon sa kanyang mga kapatid, pangalaga sa kanyang pamilya at isang kalabaw para sa pag-aararo ng sakahan. Ito ay hindi sapat. Laging humihingi ng higit ang kanyang ina. Sa wakas, umabot sa $400 bawat buwan ang sahod ni Irma, bagaman hindi malinaw kung gaano kalaki ang halagang talagang narating sa pamilya ni Irma. Sa loob ng 19 na taon, nagtatrabaho si Irma ng 7 araw sa isang linggo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Sa panahong ito, hindi niya naabutan ang kasal ng kanyang mga kapatid, ang pagkapanganak ng 3 kapatid at ang kamatayan ng kanyang mga lolo at lola at kanyang kapatid na lalaki. Isang bata na hindi niya kailanman nakilala. Samantalang patuloy niyang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin sa
$1.2 million na bahay ng kalimlim. Bukod sa kanyang mga gawain sa pagluluto at paglilinis, may tungkulin din si Irma na makailangang mapakintab ang sasakyan at magpalit ng langis, magpintura ng bahay at linisin ang mga gamit sa medikal sa paggamutan ni Dr. Kalimlim. Kapag kailangan niyang magpagupit, siya mismo ang nagpuputol. Kapag siya ay nagkaroon ng ngipin na masakit, ipinagbabawal sa kanya ang pumunta sa dentista. Kapag siya ay nagdusa ng matinding sakit mula sa mga problema sa regla, sinabi lamang ni Elnora Limlim na ibig sabihin nito na hindi na magkakaroon ng anak si Irma. Sa paglaki ng mga anak ng Kalimlim, sumunod sila sa mga patakaran sa bahay na may paggalang kay Irma. Tinulungan nilang panatilihin siya na nakatago at tinawag siyang bilang kanilang kamag-anak na nagsadyang bumisita sa tuwing may hindi pamilya na nakakakita sa kanya. Nagtagumpay ang strategy na ito hanggang sa ang pinakabatang anak ng Kalimlim ay nagpakasal. Naguluhan ang kanyang fiancé na si Sherry. Sa katotohanan, ang tiyahin ay palaging bumibisita at gayon pa man, hindi siya sumasama sa pamilya tuwing hapunan. Sa wakas, sinabi kay Sherry ang katotohanan tungkol kay Irma. Lumapit siya sa kasambahay at nalungkot sa kanyang kwento. May nobyo si Irma sa Pilipinas, ngunit hindi niya ito nakita mula noong dumating siya sa Estados Unidos. Kinakatakutan ni Irma na ang anumang posibilidad na magkaroon ng sariling anak ay sadyang lumipas na. Nang magplano ng listahan ng mga bisita para sa kanilang kasal, ipinaalam kay Sherry na hindi isasama si Irma. Matapos labanan ni Sherry, pumayag ang mga Kalimlim na isama si Irma. Basta't siya'y nakaupo sa kabilang ng panig ng kanilang silid sa pagdiriwang. Ang kasal ng anak ng Kalimlim at ni Sherry ay tumagal lamang ng 7 buwan. Matapos maghain ng diborsyo ang mag-asawa, halos 3 taon matapos makilala si Irma, nakipag-ugnayan si Sherry sa United States Department of Immigration and Naturalization Services. Sinakop ng mga ahente ng federal ang bahay ng Kalimlim noong Setyembre 2004 at natagpuan ang nakatago na si Irma sa ibaba ng kanyang closet sa kwarto. Noong 2006, nahatulan ang mga Kalimlim ng paggamit ng mga banta ng malubhang pinsala at pisikal na pagpigil kay Irma sa loob ng halos 20 ng taon. Sinabi ng mga abogado ng depensa na bagaman pinanatili ng pamilya ang pagkakaroon ni Irma bilang isang sekretong tao, ginawa nila itong upang protektahan siya at tinanggap ni Irma ang mga kondisyon ng kanyang trabaho upang makatakas sa pamumuhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng 8 araw na paglilitis at matapos ang 7 oras na deliberasyon, hindi sumang-ayon ang hurado sa argumento ng depensa at hinatulan nila ang mga Kalimlim ng pagkakasala. Sa wakas, hinatulan sila ng 6 na taon sa federal na bilangguan dahil sa mga aligasyon ng human trafficking at pinag-uutos na magbayad ng higit sa $900,000 na restitusyon kay Irma. Sa madaling salita, pinagkalooban ng United States District Court of East Wisconsin si Irma ng karagdagan ng 1 milyon bilang parusang pinsala. Noong 2010, pinag-utos ng isang federal na hukuman sa imigrasyon na ilipat ang mga Kalimlim sa Pilipinas matapos ang kanilang mga sentensya. Noong 2012, inigay ang mga Kalimlim sa ICE para i-deport. Sa kasamaang palad, hindi lamang ang kwento ni Irma ang kakaiba. Daan-daang libong dayuhan ang nagtatrabaho bilang mga kasambahay sa United States at halos walang kaalaman sa mga batas na federal na ipinasa upang protektahan ang kanilang mga karapatan. Madalas ang mga pagkakaiba sa kultura ay maaaring magdulot ng pagtanggap nila sa pang-aabuso, lalo na kung ang mga manggagawa ay nagmumula sa mga bansa na may malaking pagkakaiba ng kita. Sa panahon na papalapit sa paglilitis ng mga Kalimlim, mahigit sa 12 Amerikanong Filipino ang nagtipon-tipon
upang magbigay suporta sa mga abogado ng mga kalimlim. Naipaliwanag na tinanggap ng kulturang Pilipino ang uri ng pagkakaalipin na ito at bago ang hatol, higit sa 100 Pilipino mula sa Wisconsin ang pumirma sa isang petisyon na nanawagan sa hukom na magbigay ng konsiderasyon. Matapos makamit ang kanyang kalayaan, binigyan ng pagkakataon si Irma na mag-apply sa isang green card at nakakuha siya ng bagong trabaho sa Chicago sa isang tindahan ng mga cosmetics. Sa dulo, sinabi ni Irma na mahal pa rin niya ang mga kalimlim. Maraming salamat po. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli.